Be strong and courageous. Be not afraid or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed morning, Team Jesus. Thank you, Father God, for a new day. It's September 30. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. At ngayon, ang huling araw ng buwan ng September. Dahil nga hindi available si Tito Brian, ay ako pa rin ang mag-testify sa atin sa araw na ito, September 30, 2025. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, sa panibagong umaga at sa pagkakataon na ako naman ay makapagbahagi ng aking testimony sa kabutihan ng ating Panginoong Kristo. At ako ay magdasal ng sandali. Kilalanin ko ang kabutihan ng Diyos, ang presensya ng Banal na Espiritu. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa araw na ito. Ngayon ay September 30, 2025. Salamat sa pagkakataon na ako na naman po ay makapagbahagi ng iyong kabutihan, ng aking tagumpay, ng dahil sa aking paniniwala sa inyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa iyong kagalingan, sa iyong katapatan, at hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami iniiwanan. Gabayan mo ako, Lord, sa pagbabahagi ko ng aking testimony, na ikaw po ang makilala, Panginoong Jesucristo, ikaw po ang buhayan, at mas lalo pang mapatatag ang sino man pong makakarinig ng testimony na ito, Panginoong Diyos. Ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, ay mas lalo pang mapapatatag. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri at parangal, Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan. So, ang aking testimony sa September 30, 2025 ay ang nasa Joshua 1 verse 9. Nagsabi, be strong and courageous. Do not be afraid nor dismayed, for the Lord is with you wherever you go. So, ito mga ka-Team Jesus ay talagang naging buhay na patutuo sa akin. Dahil alam naman ninyo yung nangyari sa akin doon sa opisina at naging sa aking administrator. At yun na nga, sa awa ng Panginoon ay nagpadala siya ng isang sugo upang makatulong sa akin. Subalit ito ay hindi naman nagtagal. So, nag-ano lang yung, when was that? That was July 17, no? At nagpadala ang Panginoon sa akin ng isang, I think, was it July or August 17 na makatulong sa akin, at mayroon akong kasama sa opisina maliban doon sa aking administrator. Subalit hindi nagtagal, no, yung isa naming kasama doon sa opisina. So nanunubalik na naman sa akin yung fear ko, yung takot ko doon sa aking administrator, kung ano na naman ang gagawin niya, yung galit niya, inis niya, no? So, balit dahil sa salita ng Diyos na sinasabi niya, mga ka-Team Jesus, be strong and courageous. Kailangan tayo maging malakas, kailangan tayo na maging courageous. Ibig sabihin nun, hindi tayo natatakot, o do not be afraid. Ayan, no? Do not be afraid or dismayed, for the Lord is with you wherever you go. Oh. So itong salita ng Diyos na ito ay nagpapatatag sa akin, nagpapalakas sa akin na kahit ako na lang at yung aming administrator ang naiwan sa opisina, ay naniniwala ako na hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot, be strong, no? Dapat ako ay matapang, hindi ako natatakot. Be strong and courageous, be not afraid. Oh. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil sa matapang ako, malakas ako,
bata pa ako, hindi yun, kundi dahil sa salita ng ating Panginoong Jesucristo na nagsasabing, do not be afraid, for the Lord is with you wherever you go. Kaya sino ba ang mas kakatakutan ko? Itong mga taong nasa aking harapan, itong mga taong nasa paligid ko, o ang aking, bakit ko sila katatakutan kung kasama ko naman ang aking Panginoong Jesucristo? Kaya sa awa ng ating Panginoong Jesucristo ay ang victorious na pagtagampayan ko yan simula nung isang linggo ay ako na lang at ang aming administrator ang nandoon. Subalit napakabuti ang ating Panginoong Jesucristo dahil binago niya ako, binago din niya yung aking administrator, at kami po ay nagkakasundo, kami po ay nag-uusap ng maayos, nagtatawanan. So napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat kung tayo lamang ay susunod sa kanyang kalooban at isuko natin ang lahat ng ating mga emosyon, yung ating takot at iba pang mga pangamba, nandoon ang kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng encouragement o nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng strength upang hindi tayo matakot na kahit na sinong tao, sapagkat hindi tayo nag-iisa. Ang ating witness, mga ka-Team Jesus, ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu na nandito sa ating mga puso, na kung saan siya ang nag-iingat sa atin, siya ang nag-aalaga sa atin, siya ang gumagabay sa atin. Oh, hallelujah. So, hindi tayo dapat na matakot sa mga taong ito. Matakot tayo dahil sila ay makapangyarihan, dahil sila ang nasa posisyon, sapagkat sila ay mga tao lamang, kunbalit ang kasama natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, hindi tayo dapat na matakot, mga ka-Team Jesus, dahil hindi tayo nag-iisa. Sino man ang ating mga kalaban, sino man yan na kumakalaban sa atin, tandaan natin kapag matuwid tayo sa harap ng Diyos at wala tayong ginawang masama, ang presensya ng Banal na Espiritu ang mapasa atin, at ang kanyang gabay ang ating mararanasan. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. At nakapag-video na ako ngayon, mga ka-Team Jesus, dahil nga sa provision na ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo sa cellphone ng S21 na binigay ng Diyos sa atin na libre. At meron din sariling YouTube, at na-i-upload ko ang aking mga nire-record dito, maging ang inyong mga testimonies. Oh, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming wag nating katakutan ang mga tao na sa ating paligid, kundi sila dapat ang matakot sa atin kung ano man ang kanilang gagawin kasamaan sa atin, sapagkat kung tayo ay mga anak ng Diyos, hindi hahayaan ng Diyos yun na tayo ay maghapi, kundi ang gagawin niya, tayo ay ipaglaban niya, gagawa siya ng paraan upang tayo ay ma-justify at malaman kung ano ang katotohanan. O hallelujah, napakabuti ng Diyos. So, maraming salamat sa Panginoon at hindi ako natakot, kundi nagkaroon ako ng courage, at mas pinili kong ipagdasal, mas pinili kong patawarin yung taong nanira sa akin, yung taong nanakit sa akin, dahil yun naman din ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya huwag tayong matakot, kagaya kay Joshua, na si Joshua ay hindi natakot sa mga sitwasyon ng buhay niya, maging sa mga kaaway ng Israel, dahil nga siya ang inatasan ng Panginoong Jesucristo, no? Ng Panginoon Diyos Ama, na pumalit kay Moses, at siya ay bata pa at maaaring natakot siya. Subalit itong salitang ito ang pinangahawakan ni Joshua, kaya siya ay nagtagumpay sa kanyang katawagan, sapagkat hindi siya natakot, nagkaroon siya ng lakas, nagkaroon siya ng encouragement, naging courageous siya. Ibig sabihin nun, hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya. Dahil, huwag din tayong matakot. Bakit? For the Lord is with us wherever we go. He is with us. At yan ay nasa mga puso natin si Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya napakabuti ng Panginoon, at nag-umpisa tayo ng
September 1 at ngayon ay September 30. Hallelujah! To God be the glory at tayo nakakaraos sa buwan ng September at parating naman ang buwan ng October, the Lord willing. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Kaya panghawakan natin ang mga salita ng Diyos, panghawakan natin ang kanyang mga pangako at ilagay natin dito sa ating mga isipan, dito sa mga puso natin para kung may mga pagkakataon ng demonyo ay anohin tayo, takutin na naman tayo mga katindi. Sasabihin natin sa Joshua 1 verse 9, hindi ako matatakot. Bakit? Sapagkat kasama ko ang ating Panginoon sa Kristo. Saan man ako pupunta. Hallelujah. Praise the Lord God Almighty for His faithfulness. Thank you, Jesus. So, to God be the glory. Kaya ako'y naging matagumpay sapagkat hindi na ako takot, kundi naibalik ng Diyos ang aming relasyon sa isa't isa. Natuto kami sa isa't isa, nagpapakumbaba at muling ibinalik ng ating Panginoong si Kristo ang kanyang yung relasyon namin sa isa't isa. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon sa Kristo. So maraming salamat mga ka-Team Jesus. Hanggang sa muli, Jesus loves us at I love you. We love you with the love of our Lord Jesus Christ. Bye-bye. Bye.